sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair? Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Ganun pala magtara ng mga professionals, ano ha? Pero believe ka rin sa tarayan nila, ha? Cool lang sila, ha? Makalma, ha? Hindi yung pagtatalo nung kabilang hearing kahapon ni DILG Secretary Benhar Abalos at yung abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, si Attorney Tarion ba yun? Pero nasindak sila nung medyo kumalma yung grupo nung abogado ni Pastor Kibuloy nung basahin. Nung basahin po ni Secretary Benhar Abalos, maabigan, yung affidavit nung 17 years old, ha? Diyos ko, na tipong inialay kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinaliguan mo na, maligo mo na, pagkatapos parang tipong inialay sa kanya, ha? At pinagsamantalahan ang birhen niyang katawan. Grabe. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Naimbag bigata po Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay, salamat, ha? Marunong din pala magalit. Ang Apo Bonget, dapat Mr. President kahapon pa. Dapat last year pa yan. Ayan. Sabi nga ng Pangulong Marcos, ayan, heads will roll. Abay, at banta pa ng Pangulo, ayan,
papangalanan daw ang mga tumulong kay Mayor Alice Guo para siya ay makatakas ng Pilipinas. Anong banta-banta, Mr. President? Gawin mo na. Ayan. At mabuti naman na at last, sa wakas, na-realize din po mahabingan ng ating Pangulo, na may malawak na korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anong ginagawa natin, Mr. President? Magsample na kayo, Sampulan nyo na kaagad, sabi nga ng tatay ni Senator Grace po, ang FPJ, kung puno na ang salop, dapat nang kalusin. Daming bayan. Mr. President, kaya nyo ang Apo Perdi, Ayan, patawag mo rito apos ta Malacanang. Ayan, numabaling ka ta patil-til ang isuda, Pagkatapos ka naman kata, di kayo mabain, Nakababain tiyer aramidin nyo, Agawid kayo. Daming bayan. At least na-realize po mahabingan ng Pangulo at sana Apo Lucas Bersamin, mano nga Johnny Ponce Enrile, magsampol kayo, sabi nga po mahabingan, ewan ko lang kung ano masasabi ni Senator Bam Aquino, ang korupsyon ngayon sa gobyerno, parang 3-25 na lang, Daming bayan. Ay, nako talaga. Samantala, mahabigan, talagang malapit ang eleksyon, Parang Pasko lang, Ayan, Christmas is just around the corner, sabi nga. Nagpulong na pala ang mga taga-administrasyon. At sabi nga ni Manang Amy Marcos, ready na raw ang kanilang may line up na sila, ng mga kandidato sa pagka-senador, although na hindi pa yata final, itinatanggi ni Governor Tamayo Lanchon, South Cotabato Governor Ray Tamayo ang National President ng Partido Federal ng Pilipinas. Kaya lang binabasa ko dito sa listahan na Apo Secretary Bebot Bello, awamot nagan mo dito Apo, Ayan, kanino ka ba talaga tatakbo, Chairman Bebot Bello? Sa administrasyon o sa grupo ng dating Pangulong Digong Duterte? Daming bayan. Pero ngayon po mabigan, long weekend at ngayong August 21, araw ng Miyerkules, Ninoy Aquino Day pala ngayon mahabigan, pero hindi po tayo holiday ngayon, mabutit hindi hindi buti walang nambuboy sa presidente na yung August 21 wag mo nang gawing holiday yan. Ayan, pero at least hindi po ginagalaw, kaya lang nagalaw yata, inilipat, from August 21 dapat holiday po tayo. Ito ang sinasabi nila Senator Dick Gordon. O nga pala, ba't wala sa listahan si Dick Gordon dito, sa mga senatorial candidates? Ito yung sinasabing holiday economics. Ayan, ang habang weekend nito, Biyernes hanggang Lunes, Ano nga ba yung August 26 Malu, Anong tawag dun sa August 26 na holiday din? National Heroes Day. Sabi ko na nga ba, National Heroes Day yan, Kaya maraming magbabakasyon ngayon, Sa mabakasyon abroad o dito lamang sa Pilipinas? Dito na lang. Daming bayan. Pero nasa ating linya mahabigan ang pamangkin ba? Ayan, ang pamangkin ng dating senador Benigno Ninoy Aquino. Nasa ating linya ang dating senador Bam Aquino. Ayan, alamin nga natin kung ano ba ang celebration ngayong Ninoy Aquino Day. At tatanungin natin, ayan, nakamtan na ba nila ang hustisya sa pagkamatay o pagpatay kay dating senador Ninoy Aquino? Senator Bam Aquino, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga, Lakay, at kay Sister L, kung nandyan na siya, magandang umaga rin. Thank you po sa
pag-guest dito po sa Damdaming Bayan. Ayan, kayo po ay pamangkin ng dating Senador Ninoy Aquino at sabi nga na, mas look alike mo ang dating Senador Ninoy kaysa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayan. Actually, nakay grade 6 pala ako, yan yung sinasabi ng mga tao. No? Ganun po ba? Pogi naman si Tito Ninoy, kaya para sa akin compliment po yun. Kaya Ganun tanggap na ba? tanggap. Ayan, mas sexy ka lang yata kay dating Senador Ninoy. Anyway, Dalawang paligo. Anyway, Senator Bam Aquino sir, so una po, ayan, ngayong anniversary ng pagpaslang assassination ng dating Senador Ninoy Aquino. So ano po ang gagawin? Ano ang activities ng pamilya Aquino? Opo, unang-una meron pong misa sa Concepcion, Tarlac. Actually, tapos na po yung misa, 7:30 a.m. Tsaka doon po sa aming hometown, no, sa Concepcion, may mga activities po doon, may film showing, may pagpupulong, may pag-imbita sa mga tao sa museo kung saan po nakabukas yung museo para puntahan po ng mga mamamayan. Mamayang 10 a.m. po, pupunta rin po tayo sa Manila Memorial kung saan nakalibing po si Tito Ninoy. At meron din pong misa po doon at may pagpupulong-pulong rin po ng mga supporters and friends, mga nakaalala po kay Tito Ninoy. Para po naman sa akin, sa araw na to, mas mahalaga na maisip at maalala man lang natin si Ninoy Aquino, isang tao po na tinilikuran ang isang buhay na mapayapa kahit napakahabang taon po siyang nakakulong. Nasa Amerika na po siya, mapayapa na po yung buhay, pero yung kanya pong nasa puso ay umuwi sa ating bansa at makiisa. At sabi nga po ni Tita Cory, ang hiling lang ni Tito Ninoy ay umuwi, kausapin po si former President Marcos, si Marcos Sr. at hikayatin siya, kausapin siya na ibalik ng demokrasya sa ating bansa. Pero hindi ho niya nakuha yung pagkakataong yun, ang nangyari po ay nabaril siya sa airport. No? So yung panahon pong yun, alam ho natin na nung umuwi siya, akala ho niya makukulong siya ulit. Kung swerte, baka house arrest, pero alam rin po niya na merong banta sa kanyang buhay, hinarap pa rin niya yun. At yung ganyang klaseng katapangan, yung pagpili para po sa bayan kaysa sa sarili, sana yan po yung maalala po natin sa August 21, sa araw na ito na Ninoy Aquino din. At dito sa assassination ng dating Senador Ninoy, sa palagay niyo ba ay nakamit niyo na ba ang hustisya? Ayan, may mga nakulong pero hindi lumitaw kung sino ang mastermind. Opo, yung mga nakulong po dyan hanggang sa dulo, hindi ko nila sinasabi kung sino po yung mastermind, pero yung Grava Commission, kung naalala niyo po Lakay, sinabi po ng kanilang report na military operation ang pagpaslang kay Tito Ninoy. Hindi po yan gawain ng NPA, hindi po yan gawain ng kung sino-sino lamang. Kaya kinailangan po, nung panahong yun, ang tulong ng matataas na tao sa militar upang mangyari po yung nangyari nga kay Tito Ninoy. So alam po natin na doon po yun umiinog. Wala nga po siguro hustisya, hindi nga po siguro natukoy kung sino po talaga yung mismong nag-utos sa kanyang pagpatay. Pero nakita naman po natin na yung kanyang nasa puso na bumalik tayo sa demokrasya, nangyari naman po within 3 years no, ng ating bansa. By the time po na napatay po si Tito Ninoy, libo-libo na rin po ang nakulong, nawala, na-torture, pinatay nung panahon ng martial law. Isa po siya sa napakaraming mga Pilipino pong maraming pamilyang nasira no, nung panahong yon. At kahit siya po yung pinakasikat, alam ho natin na siya po siguro yung nasa dulo noon no, na nung nangyari na nga yan, sabi niyo nga po, sabi ni FPJ, kapag napuno na yung salop, napuno na po siguro yung salop ng tao. At doon po nakita natin yung hangarin ng mga tao na bumalik tayo sa demokrasya at ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Kaya hindi man po niya nakuha ang kanyang gusto na kausapin si President Marcos, hindi man niya nakita itong nangyari sa ating bansa. Palagay ko po, yung mga susunod na taon, masasabi po natin na yung kanyang hangarin para sa bayan, kahit papaano po, natupad rin. Kahit hindi ho ganap itong demokrasya natin, marami pa ring paghihirap. Sabi niyo nga po, grabe pa rin ang korupsyon, pero kahit papaano po, may demokrasya pa rin tayo at marami po sa tinatamasa natin ngayon dahil rin po sa kanyang pag-uwi
at pagkamatay ng Agosto 21, 1983. Alam niyo ba, Senator Bam, na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating Dilita Senator Ninoy Aquino ay magbrad sa Upsilon Opo. Sigma Fraternity sa UP. Pero in spite ng pagiging magkapatid nila, magbrad sa fraternity, ay grabe yung kanilang naging away sa politika. Opo. Palagi ko po nagsimula rin kasi yan kasi si Tito Ninoy po noong 1970s ay mistulang presidentiable nung panahong yon. At alam naman ho natin sa kanyang kabataan, yun talaga yung nais niya. Kaya siya po yung naging prisoner number 1 nung dumating po yung martial law. At sabi nga nila, sila po ni Ginang Imelda ang malamang na maglalaban for the presidency. Nangyari po yung martial law, tinawag po yung martial law, siya yung pinakaunang kinulong. Siya rin po yung isa sa pinakamatagal na nasa kulungan. Kaya nung siya po ipinalaya at napa-Amerika noong 1980, tuwan-tuwa po talaga siya. Sabi nga niya, tuwan-tuwa siya nung pinayagan siyang magpa-opera sa Amerika. At ilang taon rin po siya doon. Sabi nga po ng ni Tita Cory, yun yung pinakamasayang panahon ng kanilang buhay. Isipin niyo ninyo, 3 taon sa Amerika, pagkatapos po ng almost 8 years no, na nakakulong. So actually, na siya eh. Okay na po siya. Wala naman hong magmamasama sa kanya kung manatili na siya sa Amerika. Pero yung puso po talaga niya ay dito po sa Pilipinas. At sabi nga niya na nagigilty siya na nandun siya sa Amerika habang yung taong bayan po dito ay napakagrabe rin po ang dinaranas sa korupsyon, sa kahirapan at gusto po niyang makiisa. Yung tatay ko po, no, younger brother ni Tito Ninoy, kahit po sila malalim yung pag-uusap kung dapat ba siyang umuwi o hindi. Pero desidido po siyang umuwi at kausapin si President Marcos. Kaya alam niyo po, no, kasi August 21 po, naiisip ko po yung tito ko. Nung siya po ay nasa eroplano, kung makikita niyo po yung picture po doon, yung video, patawa-tawa, kausap niya yung flight attendant, kausap niya yung mga reporter. Pero nung pumasok yung mga militar, parang nagbago yung mukha niya. At palagay ko sa moment na yon, naisip niya, nagkamali ba ako dito sa aking desisyon na umuwi at magiging seryoso yung mukha niya, and then siguro wala pang 30 seconds maririnig mo na yung bala. Ayan. Diba? So alam ko po na si Tito Ninoy umuwi siya kahit di niya alam kung ano yung mangyayari. No, umuwi siya kahit di niya alam kung ano yung mangyayari sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Umuwi siya dahil mahal po niya ang Pilipinas at may hangarin siya na ibalik ang demokrasya sa ating bansa. Senator, So hindi man ho niya nakita yon, at least tayo pong ako po, 6 years old ako noon, Lakay, no? At least nakita natin na pagkapatay po sa kanya, unti-unting nagkatapang yung taong bayan na yung pagnanais na magkaroon ng mas magandang bansa, parang napukaw po sa ating mga puso. Senator Bam, sa tingin niyo, sino ang tunay na triggerman? Si Rolando Galman o si Sergeant Arnulfo de Mesa? Ano po, hindi po talaga yan si Galman, no? Even po 83 pa lang, may forensics na po yan, no? Napanood ko po yon. I think tayo pong nung time yun, pinagpapasa-pasa po natin yung VHS. Meron pong documentary yung Japanese TV stations na yung exit wound ni Tito Ninoy ay dito po sa baba, no? Dito po yung exit wound niya. Kaya para po magka-exit wound dito, kailangan talaga mataas yung pagbaril sa kanya. Kaya hagdan po talaga yon. Si Galman naman po, hindi yan makakaakyat sa hagdan at pababaril siya. At mukha pong si Rolando Galman, isa rin pong biktima nung panahong yon. Yung mga kwento po dyan na pick up at probably, no, baka patay na rin po, doon na rin pinatay po sa tarmac. So ako po, nakita po natin yung Agrava Commission. Alam ho natin naging malaking balita rin po yan pagkatapos ng assassination ni Tito Ninoy. Lumabas po talaga doon na military operation po ito. Hindi ho yan si Galman na ginawang parang ano ba tawag doon? Fall guy, no? Fall guy o scapegoat nung panahong yon. Now, kung sino pong nagutos, yan po siguro yung isang misteryo na siguro po nagsisitandaan, namamatay na rin po yung mga tao pong nag-utos niyan. Siguro po kay Lord na po siguro sila mag-explain, no? Hindi na po siguro yan mahahanap sa panahon natin ngayon. Sa pamilya Aquino, sino ang nakita ninyong mastermind? Well, marami hong mga bali-balita, marami pong mga haka-haka. Masasabi ko lang po siguro na isa po itong tao na may kakayanan na utusan ng military. At bakit hindi nagawa ng dating Pangulong Cory Aquino
at maging ang dating Pangulong Noynoy na matukoy talaga makasuhan kung sino ang mastermind dito sa assassination ng dating Senador Ninoy Aquino. Actually, tinanong ko rin yan, Lakay, no, sa tatay ko. Sabi ko, bakit nung panahon ni Tita Cory, hindi yan parang talagang inungkat or hinanap, no, pinatay yung mga tao nagpapatay. At sabi nun ng tatay ko, alam mo kasi, nung panahon yun, kakabalik pa lang ng demokrasya. Ayaw ipakita ni Tita Cory na personal itong pagiging presidente niya. No, na parang naging presidente siya para lang maging mapaghiganti o para lang sa sarili, para lang sa pamilya na nandito ako sa pwesto para lang maghiganti kami. Yung pangailangan po ng panahong yon, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng unity, magkaroon po ng mas matatag na republika. At nung panahong yon, of course, ang history magsasabi kung tama yun o mali, no? Pero nung panahong yon, yung nasa isip niya, masyadong delikado yung kinalalagyan ng bansa natin. Kung magmumukhang naghihiganti lang ako, palagay ko magsisisi yung mga tao na nagluklok sa akin. Ang hinahanap nila, isang taong magbabalik ng demokrasya, tutulong sa ating ekonomiya, hindi yung ang hangarin ay personal na pangpamilya lang. So yun po yung naging desisyon ni Tita Cory noong 1980s. Senator Bam Aquino, sir, ayan, mensahe nyo ngayong anibersaryo ng Ninoy Aquino Day. Opo, unang-una, maraming salamat po, Lakay, no? At kay sa DZRH para sa oras na ito. Alam nyo po, August 21, 1983, matagal na po yan, ilang taon na po yan, dekada na po yan, pero sana sa araw na ito, maalala po natin ang buhay ng isang Ninoy Aquino, isang tao po na nagagad ng kabutihan sa ating bansa. Ginawa po yung lahat, kahit po kapalit ng buhay niya, upang lang maibalik ang demokrasya at makatulong sa ating bansa. Yung kanyang desisyon, Lakay, no, para sa akin, na umuwi, yun yung pagiging bayani niya. Kahit mapayapa na ang buhay, bumalik pa rin sa larangan ng politika para kausapin si President Marcos dahil alam niya na meron pang mas ibabangon o iaangat ang ating bansa. Yung desisyon na yun po pwede ko natin gawin sa ating araw-araw na buhay. Mag-decide po tayo, mag-desisyon tayo, hindi lang po para sa sarili, kung hindi po para sa ating kapwa Pilipino. Sana po sa araw na ito, maalala natin na lahat po tayo pwede maging bayani sa pang-araw-araw po nating buhay. Senator Bam Aquino, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Good morning at salamat po. Thank you po. Damdamin Bayan. Dating senador at pamangkin ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino, Senator Bam Aquino. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, Miss Let, ayan, sino ba ang ipapatawag dyan sa Malacanang? Abay, sino ba ang sinasabing gugulong ang ulo, ha? Na nasangkot dito sa pagtulong para makatakas sa Pilipinas ang controversial na Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Wow, think na think. Sandali lamang, Ninong Sherwin Alfaro. Aba, nandiyan pala sa Marikina City, ha? Nandun kina Mayor Marcy Kimbo. Ayan. Chodoro. Chodoro ba? Bakit Kimbo? Standby, Sherwin. Standby, Ediel Parosa. Standby, Giselle. Standby, Miss Let Narciso. Ang batang Pinoy. Dating Senador Ninoy Aquino, ha? Pero itong si Eleni, balita ko may paboritong, siya ba talagang paborito mo dun sa tatlo? Ayan, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Sheila Jokno, ha? Dahil ang dami yung tinatanaka dun sa kanilang programang rektang sagot, sa rektang tanong. Ayan, abay, dyan tuwing araw po ng Sabado, mapapakinggan nyo ang mga pagtalakay nila sa isyu ng edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Agrikultura sa itong Senator Kiko, ha? Ayan. At siguradong siksik na siksik sa talakayan at mga balita. Kaya ang executive session, ha? Yan ang Secretary Boying Senator J.B. Ejercito ay na-insecure na yata, ha? At anong oras nga ba itong rekta, Sister L?
Yan lakay ay alas 6 hanggang alas 7 ng gabi tuwing araw ng Sabado. At ang co-host nila, main host ay Sister L. Dummy. Bayan. Di ba ikaw yun? Ako yun. Kaya ka hinahanap kanina eh. Ayo, hello Sanbang. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. At good Abay, morning po sa lahat na nanonood at nakikinig. Diyos marhay na aga sa Indogabos. Ano pa nga yung ibang Lakay? Maya pa. Naimbag Paabak. na- Ayan, Maya Paabak sa mga taga mga Kapampangan. Ayan. Naimbang na bigat. Ngayon bagabit sa Ilocano. Gusto Bakit ko Christmas agad? gusto ko maaga Christmas mood na tayo ha dahil 10 days na lamang Sister L Berna ha Berna Oo, ha? tama Lakay. Ano ba ngayon? Ngayon ay August 21. Lalabas na si Jo Marie ayan Nakaganito na sa kalendaryo. Jose Marichan but ilang days before Christmas Days before Christmas, Lakay. Bakit nawala ko yung countdown ko dito? Nawala. 126 days na lang, Lakay. Bilis Pasko ng na. panahon pero kahit 126 before Christmas ang Ninong ng Bayan ay namimigyan na ng aginaldo. Ayan, paikot-ikot dito sa Metro Manila at ngayon ay nasa Marikina City sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This is the jolly season, sabi nga ng kanta Sister L. At narito na ang Ninong ng Bayan, sabay ni Mayor Ciudad, ni Mayor Marcy Chodoro Ikimbo. Ayan. Ninong Sherwin, saan ka sa Marikina City, ha? Nasa Barangka, Kalumpang, Santo Niño. Ayan. Oo nga, nasa na si Sherwin sa Marikina. Ano ba yung may cabaret dyan noong araw? Nagulat ako sa word mo. Very old term naman yan, Lakay. Oo, talagang may cabaret noong araw dyan, Sister L. Talaga. Kalumpang. Ayan, Sherwin, nakapasok ka ba ng Kalumpang noong araw? Sherwin, please kami. Ninong ng Bayan, asan ka? Naku, Poso Negro na sip-sip na. O yun yung pinapakita mo. aga-aga ng Poso Negro Aga-aga yan. ko ano yung pinapakita mo sa amin. Mandatory na kada 2 taon sila nagpapasipsip. So pag bumibilang na ng 2 taon yung inyong Poso Negro, kusa yung pinasisipsip ng local government ng Marikina, tutulong na rin ng Manila Water. Saka na muna yung saka muna Negro, ayan, puso na lang muna. Ayan, pusong Ninong ng Bayan ang gusto ko ngayon. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo? Napaka-short. Bata ang tahimik yata ng lugar na yan. Parang ghost town. Ayan. Hello, Mami. Oy, si nanay. Oy, smiling face. Abot tenga. Ayan. Mukhang nakikinig. May gayos ng bike. Oh, may bicycle shop ba dyan? Repair shop? Sherwin, di kita may marinig. Sherwin, nakamute ka yata. May ano ba? May signal pollution ba dyan? Yan, Lakay. Si nanay pangalan mo? Francing. Tubig. Francing. Tubig. Francisca Tubig. Francisca Tubig. si Aba, Nanay Francisca. water. Okay. Ang ganda ng pangalan. Tubig. Ang asawa po, taga Pampanga, Minalim. Ni Kenny Abe. Pampangan. Wow. Kaya Manila Water. Okay. Anong kina Ate Francing ba yung yung gawaan ng bisikleta diyan? Sa kanila ba yung repair shop diyan? Oo po, sa amin po. Nagbobomba ng mga gulong. Ayan. Idol,
Lakay. Aba? Ilocano Ahmed. Ay, apo, naimbang nga bigat, apo, bakit Manang Francing? Ayan, kumusta kayo, Manang? Kumusta tibiyag, apo? Lasyat maslata. Ay, sa buti naman. Ayan, mabuti nahuli ka ni Sherwin dahil sabi ko, hanapin yung mga magagandang Ilocana. Ayan. Ikaw ang natagpuan. Announcer. Oo. Oh, Sherwin. Wala kayong kanyang radyo. Oh, naka-transistor. Oo, namahayan pero buhay pa rin. Aha, ayan, transistor pwedeng dalhin sa CR. Sige. Lasyat ka sa nakita niya sasakyan yun. Ay, DCRM. Ay, di nakita di siya nagtatanay kang rimaran. Tuwan-tuwa ako, nakita ko yung sasakyan nyo. Sherwin, huwag mo nang patagalin. Bigyan mo si Manang Francing ng Aguinaldo. Dahil tuwang-tuwa si Nanay Francing, eto meron siyang 1,000 pesos. Wow! Salamat! At hindi lang yan, Lakay. Dahil birthday ngayon ng ating pinakamamahal na senador, si Senador Lito Lapid. Oh, si Senator Lapid. birthday ba ni Senator Birthday Lapid niya ngayon, ngayon? Lakay. Yes. Dahil birthday ngayon ng ating paboritong senador, dodoblehin. Wow naman, iba talaga. Ang Senator Lito Lapid. Talaga. Additional 2,000 pesos. Aba! Salamat talaga. Nagtatalon si ate. Birthday ng ating pinakamamahal na senador nakikinig pala siya ngayon dyan sa kanilang bahay sa Pampanga. Kaya naman, maraming salamat po, Senator Lito Lapid, sa additional na cash prize na ibigay mo dito sa ating winner ngayong umaga kay Nanay Francine. Wow, thank you, Senador. Lito, Lapid, Senator Lapid. Lito Lapid, yan, Batang Quiapo. Sabi mo at Manang, Lito, Lapid. Dito, lapit. Senador, salamat po. May vitamins pa yan, Manang. May Bigyan mo ng dagdag pa po vitamins. yan. Meron ka pa na rin dahil birthday ng ating pinakamamahal na senador. Meron ka rin vitamin E. Ayun. Yan ang vitamin E. At syempre may katerno na yung vitamin RC. Yan ang para sa iyo, Nanay. Ayan na. Salamat po, salamat. Maraming salamat po. Manang Francing, yung pag-inom ng emperador, ha? 2 kutsarita lang bago matulog, ha? Manang. Pampatulog lang. At saka drink after meal, ha? Ayan. Para hindi mapunta sa ulo yung alak. Susunod ni Nanay. Hindi maigi. Pagkatapos kumain, 2 kutsarita. At syempre dahil mainit na naman ang panahon dito sa Malanday, sa Marikina. Meron ka rin Diesel H umbrella. Ayan. At syempre meron ka rin Diesel H t-shirt. At Diesel H grocery. ang dami naman. Wow, may t-shirt akong DCRS dahil pagmamalaki ko yan. Ayan. Ikwadro mo, Manang. Ano sasabi nyo? Maraming salamat. Anyway, lagi naman ako na nakikinig sa DCRH. Pero number 1 sa akin, si Lakay. Yaman talaga. Ayaton ka, Manang Francing. Love you. Ayan. Salamat po, Lakay Deo. Welcome po, Manang. Ayan. Love you. Love you po. Momo, chup-chup, sabi ni Lakay. Dari nakimuha-muha. Sobrang mahal na mahal nga niya na ang pakikinig sa radyo. Talaga namang tuwang-tuwa itong ating winner ngayong umaga sa kanyang mga nakamit na regalo. 1,000 pesos plus 2,000 pesos cash galing kay Senator Lito Lapid. 3,000 pesos sa iyong napanalunan ngayong umaga. Ay, maraming salamat po, Senador Lito Lapid. At kay idol ko, si Deo Calma. Ayan. Makalma po. Okay lang. Ayan. Sige, Apaw. Oo. At sa mga nais mananalo 1,000 pesos tumutok lang sa Diesel H, baka kayo lang susunod nating winner sa Diesel H, mas malakas promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Nino ng Bayan na Sherwin Alfaro. Maraming salamat Manang Francisca Francing Tubig Danum. Ayan ang tubig sa amin sa Ilocos, Danum. Ayan. At lahat ng mga senador na gustong gumaya kay Senator Lito Lapid-Lapid, kahit hindi mga senador. Ayan. Pero happy... Baka gusto yung dagdagan yung mga pamigay natin. Pamigay ng Ninong ng Bayan na si Sherwin Alfaro. Welcome na welcome po dito. Pero happy birthday, Senator Lito Lapid. Ayan nga, ang taray naman lakay. Walang pasabi-sabi yan, namimigay bigla. Happy birthday, Sen. Ayan, binabada ni Lorna T. Bakit? Bakit si Lorna T? Si ano nga lang, si Pokwang. Sino si Pokwang? Si Mokang. Mokang wala na siya doon lakay. Wala na yung character niya doon. Di si ano na lang, di si... ang nandun na bago ngayon. Ibana Alawi na lang. Wala na rin din si Ibana doon, di ba? Sino nga kapalit, ha? Nang nakita ko nandun na si Kim Domingo, di ba? Kim Domingo. Parang nandun na si Kim Domingo lakay sa Batang Quiapo. Ba't nakahalata ako sa inyo, Senator Lito Lapid-Lapid at saka si Coco Martin, ha? Ba't ang parat yung kinukuha yung malalapit dun sa taga-Bacolod? Ay, talaga ba? Wala akong alam. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Naku, matinding traffic, ha? Hindi pa ba naalis yung tumagilid na dump truck na nagkalat ng buhangin dyan sa may C5 Eastwood? Umabot na hanggang Taguig. Allah! Baka ang traffic naman galing sa Katipunan, abot na hanggang UP yan. Edniel Parosa, kumusta ang sitwasyon dyan, Edniel? Lakay at Sister El, parado pa rin itong napakalaking bahagi ng C5 northbound dito sa tapat ng Eastwood. Matapos nang tumagilid kaninang alas 4:30 pa ng madaling araw, itong isang dump truck na may karagang buhangin dito sa bahagi ito ng kalsada na sa aking likuran, Lakay. Patuloy na sinusubukang hatakin ng MMDA Road Emergency Group itong tumagilid na dump truck na nagkalat pa ng buhangin at nakayupi doon sa L300 van. Nakatabi nito na mangyaring aksidente. Ayon sa MMDA, umabot na nga Lakay sa SM Tumagilid, humiga na yung truck. Ang buntot ng usad pagong na traffic. Dahil dalawang lane ng kalsada, itong C5 North at kinakain ng aksidente sa bahagi ito ng Quezon City. UP at nahati Lakay yung L300. Wow. Nanadagaran ng truck habang nagkalat naman dito sa kalsada hanggang sa mga oras na ito. Mano-mano na rin at ginagamitan na heavy equipment itong paghukay o yung pagpala doon sa nagkalat na buhangin. Sugatan sa insidente Lakay, hindi bababa sa 10 katao, pawang mga sakay ng L300. Kabilang na yung isang motorcycle rider na siyang iniwasan umano itong nasabing truck dahilan ng aksidente. Kwento ng rescue team na sa southbound lane, itong truck na ito ang iwasan ng nakamotorsiklo dahil ng kanyang pagtagili dito sa Bukana o intersection ng C5 Eastwood. Dito sa area, makikita mo sa aking likuran na Lakay, eto na. Tuloy-tuloy yung pagmaniobra ng MMDA Road Emergency Group. Nandito rin ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. At pahirapan pa rin, hamon para sa otoridad itong paghatak sa nasabing sakyan. Dahil pa rin, o dahil rin siyempre sa bigat nitong binabanggit natin na sasakyan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Kaya paalala po sa ating mga truck drivers, ano po ha? Abay, huwag pong masyadong kaskasero kasi siguro mabilis ang takbo niya na dahil kung mabagal ang takbo niya na si Sir L, kahit na may bigla pang magkat sa kanya, mamaneuver mo yan hindi tatagilid na ganyan hindi ka tatagilid. Kasi kapag medyo mabilis ang takbo mo, pagka bigla, ma-outbalance yung sasakyan. Pagkatapos mabigat pa ang sakay, buhangin. Ayan, lakot talaga, ha? Kaya ayoko na susundan yung mga ganyan, Lakay. Hindi, tsaka okay lang na sumunod ka. Huwag ka basta lang, malayo. Huwag ka lang tatabi. Safe distance. May safe distance. Mga container van, malaking truck na ganyan. At saka yung may cement mixer. Ayan. Ay, yun lang kayong pinaka-ayokong katabi. Di bali nang businahan ako sa likod, huwag lang akong tatabi. Ingat ka sa mga ganyan. Dummy. Bayan.
Standby, Leta Narciso. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos gusto na matapos sa lalong madaling panahon ang investigasyon sa pagtakas ni Mayor Alice Guo ng Bambana, Tarlac. Ay, Kaninong ulo kaya ang gugulong, Lakay? sample na rin sa Mr. President. Ayan, grabe na ang korupsyon dyan, lagayan dyan. Pangalanan nyo na, ha? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:57. Ang mahirap, basta't maaabot dito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap. Nangangarap ulit si Villar, Camille Villar naman. Mukhang si Camille Villar, Lakay eh. Tatakbo pala itong senador, kapalit ni principal. Sure na ba daw, Lakay? Alamin natin mamaya. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Yan, gusto natin yung Manong Johnny, Jolly Johnny. Sandali lamang, batiin ko lang yung photographer ni Itcho, ni ni Bossing Miguel Belmonte ng Philippine Star, si Jessie Bustos, ha? Abay, tingnan mo yung Philippine Star, Sister L, ha? Ang ganda ng kuha ni Senator Risa at saka Vice President Inday Sara Duterte, ha? Abay, si Vice President Inday, tiger look. Abay, si Senator Risa naman parang nalulungkot na, sabi siya, ano ba ito, nakasagutan ko? Parang problemado si Senator Risa. Parang binagsakan ng langit ang Senator Risa, ha? Doon sa kanilang tarayan kahapon sa Senado. Grabe, ha? Pero mas matinding tarayan. Ayan, yung away ni, sagutan ni Secretary Benhar Abalos at saka yung abogado, ha? At yung binasang affidavit ng 17 years old na biktima raw ni Pastor Kibuloy. Grabe. Daming bayan. Pero may nag-text na engineer kahapon sa akin, Sabi niya, ano sabi? Lakay, kawawa naman kami mga tagaan dito sa SMNI. Ayan. Bakit? Mukhang sarado na sila yung SMNI kasama sa freeze order. Abay, mukhang wala daw sweldo separation. Wala sila nakuha. Walang sweldo ngayon yung mga empleyado ng SMNI dun sa Davao. Daming bayan. Alamin mo natin ang report. Standby, Giselle. Unahin nga natin sa Malacanang, ha? Ayan. Standby, Giselle. Standby, Raymond. Standby, Milky. Standby, Eric Dastas. Ang Pangulong Marcos, Sister L, abay gusto raw matapos sa lalong madaling panahon ang investigasyon sa pagtakas ni Guo. Total, Mr. President, nasa inyo naman ang mga intelligence report dyan. Siguro, sampulan nyo na. Ayan. Ito naman, yung mga under ninyo, may power kayo na sibakin yung mga involved dyan. Ha? Kung ayaw mong patiltilam, isuda na po. Patiltilam. Hindi ko maintindihan. Ayan. Patiltilam, ibig kong sabihin mamaya na. Sabi ko, batukan mo. Dagukan mo. Arrest number 14, Let Narciso mula sa Malacanang. Please come in, Miss Let. As soon as feasible. Yan ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa tanong kung nagbigay ba ng deadline si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon sa paglabas ng bansa ni Alice Guo. Sinabi ito ni Bersamin kasunod ng pahayag ng Pangulo na may mga ulong gugulong. Sa naturang pahayag ay nagbabala nga si Pangulong Marcos na isang full-scale investigation ang gagawin at sino mang mapatutunayang sangkot sa pagtakas ni Guo ay mahaharap sa pinakamataas na antas ng parusa. Hindi naman malinaw kung ang tinutukoy na investigasyon ni PBBM ay ang ikinasana ng DOJ o mayroon pang hiwalay at mas malawak na investigasyon tungkol sa bagay na ito. Lakay? Ayan, meron na palang listahan kay Pangulong Marcos, ba't ba't ayaw pa niyang pangalanan? At siguro dapat gaya ng konti si Donald Trump. You're fired. Ganun ba? Sabagay, hindi kasi karakter ng presidente, pero dapat rin siya, ha? Magpakita ng konti paminsan-minsan ng iron hand. Ayan, kamay na bakal. Ayan. Kailan daw papangalanan?
Yan ang hinihintay natin lakay, pero syempre, kailangan ng due process. So kaya hihintayin ang resulta ng investigasyon. Baka naman na magkalimutan kung baka teka na naman tayo dyan. Strike where the iron is hot, sabi nga. Ayan. Mukhang galit talaga si Presidente. Ay, oo. Lakay. At saka natutuwa naman tayo, Miss Let. At least ang Pangulong Marcos na mismo ang nagsasabi na nakita niyang may malawak na korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dapat, Mr. President, kayo na mismo ang nakita niyan, nagsabi niyan. Ang tanong ano po ang gagawin natin? Action, Mr. President. Okay, so natin lakay kung mayroon nga bang mga masisibak at sino-sino ang mga yan. At anong regalo ng Pangulo kay First Lady? Birthday niya ngayon. Wala pang binanggit lakay. Ano bang celebration? Pagbati pa lamang. Ayan, pagbati pa lamang para sa kaarawan ng First Lady. Ayan, sabi ni pinost ng alas 12 ng ating gabi lakay. Talaga namang en punto. Ganun ba? 12:01 ba yan? 12:00 lakay, alas 12 ng hating gabi. Saan ba yan? File photo ba yan o kagabi yan? Kagabi lakay, kaninang hating gabi. Nasaan sila kanina hating gabi? Ay, hindi. Yan lakay. Parang video. Video greetings. Yes. Pinagsama-samang mga pictures. Ganun ba? Sabi ni Justice Sam, sabi ni Jomar Canlas, saka si Apo Lucas at Adrian Ber, sabi ni pakibati rin ang First Lady. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, alamin natin kung saan ang date mamaya. So ano pa ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos? Walang abiso lakay. Ang sa schedule ng Presidente ngayon, siguro ay pwedeng isingit mamaya ang kanilang date night. Date night. Okay, sige. Abangan na lang natin kung saan. Mamaya dyan sa sa BGC yan. Ayan. Mamaya baka sa The Elite. Ayan. The Cork pala. Cork Elite. Ayan. Minsan dyan yung mga club na mga rich and famous, Sister L, ha? Yan ba yung binabanggit mo na nakaraan? Yan. May pala yan. May penthouse, doon sa taas, ha? Yan. Mga pang big time, ha? Yan. Makasilip nga minsan, ha? Kaya lang baka punta ka nga doon minsan. Sabi nga doon sabi nga ng aking bubiti, pasyalan nga natin minsan. Naku, lakay, sabi. Membership yata kailangan dyan. Oo nga, hindi, sisilip lang. Naku, wag kang pupunta doon. Bakit? Naku, mag-aalis na yung mga customer doon. Kasi ibububit mo daw sila lahat. Para isang opisina nga pinuntahan namin minsan, abay, pagpunta ko doon, may mga naglabasan, may mga nagsimplehan. Bakit? Nag-CR, bakit? Inalis yung relos nga. Baka daw kasi makita mo na naman, makita mo na sasabihin, sino ito? Okay, maraming salamat, Ms. Red. Good morning. Thank you. Good morning. Balik sa inyo lakay at Sister L. At Madam First Lady Lisa Araneta Marcos, happy birthday po, ma'am. Ayan, may have more birthdays to come. 65 years old na pala siya lakay. Senior citizen na ba siya? Hindi siya mukhang 65, Akala ko mga 55 lang siya. Mukha siyang bagets sa edad niya. Parang si Pangulong Bonget. Si ba mas matanda sa kanila? Ay, oo nga, no? Si Pangulong Marcos. Alam ko si BBM, 65 din yata. Ayan. Check natin, lakay. Check mo nga. Ayan. Kasi lumalabas yan sa Google. 66 years old. Matanda na isang taon ang Pangulong Marcos. Ang birthday niya September 13, 1957. September 13. 1957 siya pinanganak. Muntik ng September 11, birthday ni Apo Marcos. Ayan, September 11 ang tatay. Siya naman 13. Happy birthday. Sa'yo ang inom. At syempre, pagbati din ng happy birthday kay Kuyang Colonel Emmanuel Cruzada. Ayan, Navy Captain Darwin Nieva, Navy Captain Dominic Very Fast Tulen. Tulen talaga, very fast. Very fast, Tulen. Matulin. Mula sa PMA Class 1997.
At kay Senate Sergeant at Arms General Robert Ancan. Aba, kumusta ang Senado? Ha? Anday mainit na issue ngayon dyan. Mula kay Colonel Joseph Dator ng Hiram Lads number 88. Happy birthday din kay Joel Abundabar. Aba, si Joel Abundabar ng RHTV, birthday din pala. Kay Maria Socorro Estrella Laluna ng Yes FM 101.1. Sinong DJ itong si Maria Socorro? Ayan, si Rakitera ba ito? Hindi lakay. Sino ha? Ayan. Hindi ko lang sure sino ba. Belated happy birthday din kay Worshipful Master, Kuyang Joby Almasan. Ayan, binabati ka ni Derby. Ayan, sina Julia, Gabi, Paeng at Mika. At happy birthday din, belated happy birthday kay Kuyang Ram de Mesa. Ayan, binabati ng mga taga Bros Brothers at kay Senator Lito Lapid at kay Mark Pascual mula kay Papa Kaloy Pascual Jr. Si ano pala yung lakay? Si Maria Morena. Si Maria Morena ba ito? Itong si Maria Socorro? Yes. Thank you, Sir She. Ayan. Report muna mula kay Giselle. Wala sa akin, lakay. Andito pa ba sa akin? Ayan, lakay. Sa'yo, nandyan sa'yo. Ang tagal na pala, ha? 41 years na pala nakalipas yung death anniversary ng dating Senador Ninoy Aquino sa NAIA. Ayan. Nandyan siya ngayon, lakay, sa NAIA si Giselle. Kanina pa na dyan. Di ka pa umaalis dyan? Ano pang ginagawa mo dyan? Mukhang may event kasi doon, lakay. Nakita ko nga doon si Attorney Chel Jokno Si Chris Aquino, dumating na ba? Parang wala naman, lakay. Nasa ibang bansa pa rin yata siya, lakay. Papagaling. Si Mark Lebiste, wala ba dyan? Ayan. Wala. Di ba? Hindi pa kasama sa pamilya. Ayan. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, Sister L, naging maikli at simple yung paggunita sa ika-41 anibersaryo ng pagpatay kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Inumpisahan yung humigit kumulang 20 minutong programa sa pamamagitan ng isang dasal na sinundan ng pagsaludo at pag-aalay ng mga bulaklak. Pinangunahan ito ni na human rights lawyer Chel Jokno, Philippine Educational Theater Association founder Cecil Guidote Alvarez at mga kinatawan ng Atomo August 21 movement. Sabay-sabay nilang inawit at ng iba pang mga taga-suporta ang bayan ko habang nakatayo sa tapat ng martyr ng dating mambabatas at iminawagaywa yung ilang dilaw na bandilang nakaguhit yung mukha ni Ninoy. Kanina, meron ding mga sibilyan kasama yung kanilang mga kabataang anak ang nagbigay pugay sa martyr ng dating mambabatas. Pagkatapos nito, isa namang motorcade ang isasagawa ng August 21 movement mula sa tapat ng Baclaran Church sa Parañaque City patungo sa Manila Memorial Park kung saan nakahimlay yung dating senador. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort mula sa Ninoy Aquino International Airport. Wala ba dyan ang mga, nasaan na yung mga members ng ATOM? Ayan, August 21 movement. Vice President Jojo Binay, ayan, wala ka ba dyan? Ha? Rene Sagisag, ba si Rene Sagisag? Ayan, at Rayleigh Herman, ayan, sino ba yung mga famous na, Senator Nikki Cosateng. Ayan. Parang wala akong mga nakitang mga lumang faces. Ayan, yung mga mukha, yung mga nandyan pagka rally-rally ng dilaw nung araw. Sinasabi si Tita Malu, matatanda. Uy, grabe ka naman sa matanda. Ikaw, Malu Cabral, binibisto mo pa ako. Medyo may edad na daw kasi lakay. Ganun ba? At yung iba ay, yung ibang miyembro ng ATOM ay wala na. Oo nga, si Butch Aquino, kapatid ng dating Senador Ninoy, wala na rin. Ayan. Sandali namang at eto nga, ha? Ayan, ikaw na nga magbasa sa report ni Raymond, ha? Dahil malupit din yung ha? Habang may hearing doon sa committee ni Senator Bato de la Rosa kahapon, at saka si Senator Robin Hood Padilla. Hi, Senator. Bakit para medyo may kakaibang yung pagbibigas mo ng pangalan wala lang. ni Senator Robin? Naalala ko si attorney. Hi, attorney. Bati na, ha? Pero eto lakay, pinanood natin kahapon yung hearing nito yung sagutan with Attorney Torion. Torion, di ba? Torion. Parang pikon na pikon ang Secretary Benhar Abalos. Pero alam mong nagtitimpi siya lakay Ayan. Kitang-kita Gumagano siya. Sabi niya,
Pero nung rumesbak naman, narindi Alakay, sila. ano lang simple, maiksi, pero si attorney parang tatatata. Ang sagot lang pala ay affidavit ni Amanda ba yun, yung bata, yung 17 years old? Oo nga, Lakay. Okay, sige, basa. Pero ito, update muna tayo sa naging hearing dyan kahapon. Secretary Benher Abalos nanindigan na trabaho nila ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ay wanted sa batas. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Na kay Raymond. Elaine, Mayor, trabaho lang ang ginawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang deklarasyon ni Secretary Benhar Abalos ng DILG sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa reklamong sobra-sobrang puwersa ang ginagawa ng mga tao ng pulisya sa paghanap kay Pastor Kibuloy sa Davao City. Ayon kay Abalos, malinaw na may warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy, kaya kailangan nila itong ipatupad. Inisa-isa nito ang mga warrant of arrest na inisyu ng mga korte laban sa pastor. Diin ng kalihim seryosong akusasyon ng mga ito gaya ng human trafficking, child abuse at rape na dapat niyang harapin. Hiwalay pa ang warrant na inisyu sa kanya ng Senado at mula sa Amerika. Kung totoong walang kasalanan si Kibuloy ay walang ibang pinakamagandang kanyang gawin ay lumantad ito at humarap sa hukuman. Giit ni Secretary Abalos, hindi sila maaaring tumalikod sa kanilang tungkulin dahil pabagsak ang demokrasya ng bansa. Narito ang bahagi ng pananalita ni Secretary Benhar Abalos. Tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan na pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Bahagi ng pahayag ni Secretary Benhar Abalos. Sa panig naman ng kampo ni Pastor Kibuloy ay patuloy ang kanilang pag-question sa mga hakbang, lalo ng mga tao ng pulisya, lalo yung marahas kumanong kanilang pagpasok sa mga iba't ibang mga ari-arian ng pastor sa Davao City at yung kino-question nilang 10 milyong pisong bounty na ipinatong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Simple lang yan eh. Kung talagang inosente ang Pastor Apollo Kibuloy, lumantad siya sagutin sa proper forum. Ayan, sa korte o kaya Senado. Ayan. Yun nga yung pinagtatalunan nila kahapon, Lakay, di ba? Nasabi niya, paanong hindi tatagal to, hindi naman siya uma-attend sa hearing, hindi nagpapakita. Ayan, available naman yata yung kaso niya. Available nga ba? Hindi Lakay. Hindi yata yung iba. Kasi hindi lang naman isa ang kaso niya, Lakay. Actually, special na balita na to, last year pa ito. Patong-patong ito Lakay sabi ng ating bubit na general, meron ding malapit na general doon kaya lang nung mga nangyayaring ganito, hindi niya makonsensya umalis siya doon, Sister El. Damdamin Good morning, Kailian. Modesto Galinaro. Nandiyan ka sa Agusan del Sur. Ayan, kumasta ni Manang mga napintas nga ni Manang Isabel Galinato. Sabi ko, kumusta yung atin ito maganda Ayan, crush ng bayan sa Pinili Institute. Crush ng bayan. Crush ng bayan. Report muna mula kay Manang Milky. Pahayag naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya kakandidato sa 2028. Hindi kinagat ang Makabayan Black. Hindi sila naniwala, Manang Milky. Ano ang sabi? Alamin natin mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Hindi naniwala, Sister El at Lakay,
hindi dapat paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas sa pahayag ni VP Sara na wala umano siyang balak kumandidato bilang Pangulo sa 2028. Ang kay Rosas, ganito rin ang linya noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing hindi kakandidato pero bandang huli naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa presidential election noong 2016. Pero sabi ni Rosas, malaking tulong sa bansa kung tototohanan ni VP Sara na hindi siya kakandidato sa 2028 presidential election. Ang kailangan ngayon anya ay tunay na pamumuno at hindi pagsilbihan ng sariling interes. Sabi ni Rosas, anuman ang ambisyon sa politika ni VP Sara, dapat pa rin siyang harapin kasama ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang issue ng war on drugs at extrajudicial killings. Git pa ni Rosas, hindi nila maaring takbuhan na mag-ama ang malakas na panawagan ng mamayan para sa hustisya sa mga biktima ng nakarang administrasyon. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Second gentleman, Berry, Mansa Carpio, ha? Ano ba talaga ang plano ng Vice President Inday Ateng, ha? Sabay tatakbo na presidente sa 2028. Pero may advice ang dating Pangulong Digong dyan, ha? Anong advice mo doon kay ating Inday? Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho ngayon. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariusip. Sweldo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Damdamin Bayan. Good morning, Dong, Mr. President. Ayan, kumusta ang, ano natin? Ano? Basta kumusta? Oras, Sister L. It's 9:21. This time check is brought to you. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. minutes. 2,036,000 moments with you. 2,036,160 minutes. How will she get through the remaining years? In office, in socials, in selfies, or Josh and me. Drug business, in smiles, happy Sundays, day and night. 525,600 meetings. How do you measure the first day's life? She's all about
Sister L. It's 9:27. Deo makalma inyong lingkod. May si Deo. Deo makalma pagutusan nyo. It's election time! Election fever na, Sister L. Star City. Ayan, sumayaw ka, aling, sino ba yung in-interview ni Sherwin kahapon? Yung sinasa ito dun sa... Hindi ko na maalala tayo. Yung nagsasayaw. Oo, yung labandera, si Nanay. Ayan, Nanay Estrella ba? Anyway. Hindi ko na matandaan. Basta yung nag-birthday kahapon. Yung mga habigan, nasa ating linya po ang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas, dating LTFRB Chairman, Retired General Thomson Carbin Paltic Lanchon. General Tom, sir, magandang umaga na imbang bigat apo. Ay, bigat yung apo Deo, kay Sister El, mabuhay po kayo. Ay, mabuhay po kayo. Good morning po. Ano ba talaga? Ayan, inis ko pa na kami ni Manang Aimee, ang sabi niya meron na raw senatorial candidate ang administration. Confirm na ba ito, Apo Jertom Lanchon, o pwede pang mabago itong lineup na binabanggit ni Manang Aimee? Noong pong 19 August po, Lunes po yun, ng pagpupulong ng itong mga alyansa ng PFP, ang NPC ni Tito Sen, ang NP nila Senator Mark Villar, at ang NUP naman, kinatawan ni Governor Congressman El Rey Villaperte, at ang aming hanay sa pangunguna ni Governor Tamayo, aming Pangulo. At nagpulong po kami sa Guado Office sa Malacanang po. Sa Malacanang. Okay. Po yung kesa. Sa kabila po yun, sa labas po ng Malacanang ground. Jay banger lang. Jay igit-igiti ko, palasyo. Wala naman pong napag-usapan lang doon. By 15 September, magsasambit po lahat ng mga pangalan ng kanilang mga napipisil ng mga kandidato. Ilang po sa hanay naman ng pagka-senatorial hanggang sa mga mayor, ganyan. Congressman at governor. So, sa after 15 September ang deadline ng submission, pag-uusapan na po yun at babalangkasin doon kung ano mapagkakasunduan. So, wala pang mga official na mga lineup po sinasabi po. Ano itong sinasabi ni Senator Manang Aimee? Sabi niya, ang mga listando ng senatorial candidates, number 1, Senator Manny Pacquiao, number 2, Benhur Abalos, number 3, Francis Tol Tolentino, number 4, Senator Bong Revilla, number 5, Erwin Tulfo, number 6, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Abi Binay, Pia Cayetano, Aimee Marcos at Camille Villara. Hindi pa ba final itong mga pangalan itong binabanggit ni Manang Aimee? Hindi ba po, dahil pag-uusapan po yan after September 15, ano po? Confirm po ng hanay yan, magitan ng pag-uusap ng bawat hanay ng pampolitikal. At naman po sasangkunin naman lahat yan sa ating mga Pangulo dahil siya naman ang national chairman ng hanay ng partido. So, yun po, ang tagubilin natin mga Pangulo, dapat tayo may kakaroon ng technical working group at we work as a team. Yun po ang tagubilin ng ating mga Pangulo at iwasan natin yung mga tinatawag nating mga hindi pagkakaunawaan. Sabi niya, minimize natin yung mga gulo at we work for unity, pagkakaisa nga sa ating lahat para sa kabutihan at sa kaunlaran ng sambayang Pilipino.
Alam po niyo, General Lanchon sir, midterm elections ito kaya maraming kandidato siyempre gusto mapasama sa administrasyon. Bentahin, nakalamang pagkakandidato ng administrasyon dahil una, resources at ikakampanya sila ng presidente mismo. Paano yung mga sisingit dyan? Paano nyo kung sumobra? Balita, pati daw si Congresswoman Yeda Romualdez, ang may bahay ni Speaker Martin Romualdez ay maaring tumakbo rin. Ayan, si Kailiam Apo, Secretary Bebot Bello. Ayan, sino ba yung mga lumulutang dyan? Ayan, so paano kung sumobra ang mga nominees, ang mga nagnanais na kumandidato sa pagka-senador sa ilalim ng administrasyon? Sa pag-usapan din po doon na magkakaroon po ng tinatawag nating arbitration committee. Ito po. Po yung committee kung paano ang babalangkasin, paano po ang gagawin sa mga ganyang mga areas of concern, tinatawag natin. At pag-umilan natin mahal na Pangulong BBM, iwasan natin yung ganitong hindi pagkakaunawahan. Kaya you work as a team, magkaroon kayo ng mga ibang committee, kaya sa napag-usapan noong August 19 nga po, magkakaroon po ng mga pagpupulong tuwing linggo at babalangkasin po yung itong mga problem areas. Hindi lamang po sa taas o sa mga national candidates, pati ho dito sa mga mayor candidates, mga congressional at saka gubernatorial candidates. Si Apo Sintinyal, si Manong Johnny, awan na rantana kawan, awan paano nga agtareng senador, Apo. Kaya na nga tapoy, wano sa anon. Awan pa iti magbaga po. Awan pa ibagbaga ni Apo Johnny. Ayan. Definitely, Apo Gerald Tom Lanchon, marami ang lumalapit sa, alam ko, marami lumalapit sa Partido Federal ngayon. Ayan. Ilan ba yung, marami ba? Ilan ba yung mga lumalapit na nagnanais mapasama sa ticket ng administrasyon? Out of the 81 governors sa buong Pilipinas, halos kumulong na 53 governors po ang kasabi po ng hanay ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa hanay naman ng mga congressional seat, mga 20 na po yung sumama sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas from the House of Representatives. So 20 yung pagpipilian nyo sa 12 na kandidato, Apo General? Ito po, kaya sabi ko nga kay Governor Tamayo, ang aming Pangulo, nagbigay nga siya ng pahayag kahapon na wala pa pong official na itong lineup. Sinasabi po nila mga kanilang mga hakahakayan, ang kanilang mga sarili nilang, we respect their own opinion, but pag-uusapan pa po yan after September 15. O nga pala, Secretary Gibo, lumalabas din ang pangalan. Tatakbo bang senador? Busy po si Secretary Gibo sa West Philippine Sea. Ganun ba? Yan ng hamon ng pagkakataon. Pero hindi pa po talaga final, General, yung lumabas na wala pa. Ang deadline ho natin September 15, kailangan may pasok na lang. Hindi lang for senatorial candidates, pati local candidates, babalangkasin po doon. So, magkakaroon ho ng technical working group na at inaayos ang bawat hanay. May representative ang NPC, UP, ang NP at ang Lakas sa CND. Ni Manong Chabit, tatakbo ang senador, madi umasa sa kanyayo? Nung nag-usap po kami ni Apo Governor Manong Chabit, sabi niya, hindi naman ako sasama sa mga yung kapatid ko na lang yung mayor ng yan at ang i-present sa akin, sabi niya. Kapatid niya, tatakbong senador? Sino dito? Mayroon ng Sabigan po sila, Sabigan. Sabigan. Okay. Sige po, General Sir, abangan namin yung final list kung sino ang yung kandidato. Text mo ka sa amin, before September 7, nagbayag mo 10 po. At kompleto nga listahan, i-text mo kanyak ko, Apo. Wala po. Diyan Tom Lanchon, Sir, maraming salamat just again na naimbang bigat, Apo.
Ay po, salamat. Gusto nang batiin mo ng happy birthday ang ating unang ginang. Ayan. Hindi po, madam. Okay, maraming salamat po General Tom Lanchon, ang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Senator Gibo, ayan, tatakbo ka ba? Ililipad ka ba? Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. May plano na po ako para lumipad muli ang Pilipinas. Sama na kayo. Ito po si Gibo Teodoro. Galing, talino, may plano. Gibo Teodoro para Pangulo. Ayan, magabigat Apo Secretary Gibo. Ayan, suportado ka rin ni Apo General Omet Browner. Apo. May dede si Deo. Deo makalma pag-utusan nyo. Lakay, alam ko na, ito chinat ni Sherwin, ang pangalan ni Nanay. Si Nanay Perla ng Barangay Santo Niño dyan sa may Galas, Quezon City. Ayan. Perlas lang silangan. Perla Mendez. Yung Ay, labandera si Nanay. manang Perla. Ayan. Ag-day off ka muna. Total, may, ano ka na. Kung maglabada, pahinga muna na. Mag-shopping ka muna. Mamasyal ka muna sa SM, Apo. Oras sa Sister L. 9:38. Ang oras ay Inday, sabi ni Babet at Rona Naidas ng Davao City, ha? Simple lang daw magtaray ang Vice President Sara, ha? Ayan. Sino kung lalaki, baka sinapak na niya. Ay, good morning, Kuyang Nabul Seka Dong Mendoza, sir. Ayan. Kuyang Abul Kayer Makabato, ayun, Governor Sakurtan. Governor Sakurtan, assalamualaikum. Wala ka bang balak tumakbong senador? Baka sa BARM tatakbo ito, ha? Ayan, member of the parliament and then chief minister. Wow. Oy, good morning din kay Brian Kitoriano. Oy, ang anak tibigan na Ilocos Sur. Aba, alam na alam yung barangay Kalumpang sa Marikina. Siguro nagkakabarit ka nung araw dyan. Si Kuyang Freddy Martinez at ating Tesi, good morning. Besa Zamora, good morning. At ganoon din kay Noel Medina, good morning pare koy. Sabi niya lakay, pumanaw na si Senator Rene Sagisag. Oo nga pala, ano ha? Ayan, at binabati din si Dr. Freddy Pagdilaw. At syempre, ayan, ang mga taga Lukman Lads nag-iimbita ng kanilang fundraising golf tournament. Attorney Orlidi, good morning. At ganoon din, binabati natin si Den Macaranas. Yung title laka ng libro ni Sara ay Isang Kaibigan. Ayan, kala ko isang kaaway. Report mo na mula kay Eric Dastas. Oy, aba, matindi to report ni Boy Gonzales. Abay, mukhang masama ang gising ay ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, si Boy George. Sinampang kasi ng kaso ni Congressman Egay Erice. Ayan, tuloy, ha? Mainit yata ang ulo, gising ni Comelec Chairman Boy George. Aba, yung application ng Batang Quiapo bilang party list, ibinasura. Itinapon sa wastebasket. Standby Boy Gonzales, report muna mula kay Eric Dastas. Ito muna lakay, higit 2 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska sa 2 sospek sa buy-bust operation naman dyan sa Batangas. Parang ang dami ngayong lakay nagkalat na, no? Na mga buy-bust. Milyon-milyon pati lakay ang nakukuha. Ba't bumabalik ang mga droga-droga, ha? Ayan. Ang lalaki pa. Kahapon diyan sa may Quezon lakay, 7.4 million naman. Wow. Oo, alamin natin ang detalye nito mula kay RH30, Eric Dastas. Eric. Sister Ella, Mayor, timbog na ang isang mangingisda at isang construction worker sa isinagawang buy-bust operation ng OPD, DEU o Office of Provincial Director
Drug Enforcement Unit ng Batangas. Ayon dito kay Acting Provincial Director Colonel Jacinto Malinaw Jr., na-aresto nila ang 2 high-value individuals sa Barangay Dumuklay, Batangas City matapos mabilihan ng mahigit 30 gramo ng illegal na droga o shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Kinilanan ni Malinaw ang mga suspect na sina alias Ruel, 51 anyos, mag-isdat isang alias Marco, 29 anyos, construction worker, na nakawaan din ng isang kalibre 45 pistola at mga bala. Kapwa maharap ang mga sinarestong suspect sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 na nakakulong na ngayon sa PPO Provincial Police Office ng Batangas. Ito si Eric Testas para si DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. Ayan, Mr. President, abay dumadami ang droga, ha? On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Oh, palakpak. Sabi mo dong. The order is dead or alive. Damdamin. Samantala, dumating sa COMELEC application ng Batang Quiapo bilang party list, ibinasura ni Boy George sa COMELEC Chairman Garcia. Aris number 29. Boy G, Boy Gonzales, please come in. Lakay, Sister L, hindi pinagbigyan ng COMELEC ang aplikasyon ng grupong Batang Quiapo na makasali sa 2025 midterm election na bilang party list. Sa naging desisyon ng ANBAR na hindi nakapagpakita ng matibay na ebidensya pa ang grupo para kumatawan sa anumang uri ng sektoral. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nabigo ang Batang Quiapo na patunayan kung anong grupo ang kanilang irerepresenta sa Kongreso. Nagpaalala ang COMELEC na magiging maigpit ang komisyon sa pagsala sa aplikasyon sa party list. Marami daw kasing mga aplikasyon na isinusunod lamang sa mga sikat na TV show ang pangalan ng party list pero hindi naman talaga kumakatawan sa tunay na representasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Sino ba yung mga nominees dito sa Batang Quiapo Party List? Talaga ba itong kina Coco Martin at Senator Lito Lapid o ibang grupo yan? Ginagamit lang yung pangalan? Oo, Lakay. Hindi naman ginagagamit lamang daw yung pangalan ng mga sikat na TV show. Mm-hmm. Kaya walang nire-representa kung ano mga tunay na sektor ang naturang Batang Quiapo. Ayan. Okay, so walang kinalaman si Coco Martin dito, ha? Sa Batang Quiapo Party List. Oo, Lakay. Siyempre, Lakay, yung maigpit ang pagsala ng mga COMELEC, sa mga party list na nag-a-apply para makilahok sa party list election sa susunod na taon. Okay, maraming salamat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. The road is long. Hindi pa tayo magpapaalam, nagugulat ka na. Hindi Lakay, 9:51 pa lang Bati ko lang na happy birthday din, sabi ni Kuya Ador Andrada. Ayan, pakibati naman na happy birthday si Ateng Concordia Cording Pakanan. Ayan, ang butihing may bahay ni Kuyang official nominee for Junior Grand Warden, PDDGM Berosipol Jaime Jimmy Abarsosa Pakanan. Ayan, happy birthday Ateng Cording. Ayan, Cording palang palayo ng Concordia. Ayan. Kala ko Concordia, di ba? Masyado daw social pag Concord. Pag Cording naman Lakay, parang masyadong old school. Parang probinsyana talaga.
Ayan, ating according, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Jimmy Pakanan. At binabati ka rin ni Kuyang Pats Arbas. Ayan, Kuyang Juna Samaniego, ha? Ayan. At Rainer Lorenzo, ha? Ayan, sino pa ba, ha? Yung mga candidates natin sa Junior Grand. Oras, Sister L. It's 9:52. minutes. 2,036,000 moments with you. 2,036,160 minutes. How will she get through the remaining years? In office, in socials, in selfies, or Josh and me. Dog business, in smiles, happy Sundays, day and night. 525,600 minutes. How do you measure the first day's life? It's all about Oras, Sister L. 2 minuto na lang. 10:00 na. Good morning, Mr. Cesarian Toyota Alabang, Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela at Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue, ha? Abay, baka daw umabot ng kalahating milyon ang mabebentang mga sasakyan ngayon. Tama ba? Oo, lakay. Hindi grabing traffic na naman yan. Your business is our business. Maganda sana ito sa negosyo, kaso ang problema natin, lakay. Yung iba kasi. Anong report ni Mrs.? Ang report ni Mrs. Automakers, positibong papalo sa 500,000 ang maibibentang sasakyan o kalahating milyon ngayong taon. RH17, Nicole Lopez, Puyawan. Nicole? Posibleng makapagbenta ang automakers ng record high na 500,000 sasakyan ngayong taon. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI, ito'y magiging resulta ng consumer demand at mga bagong labas na models ng mga sasakyan. Para kay CAMPI President Romel Gutierrez, may target silang 468,300 units na benta ngayong 2024, pero tiwala silang mahihigitan nila ito bago matapos ang taon. Kung magkataon, sinabi ni Gutierrez na ito ang magiging pinakamalaking datos na benta ng mga sasakyan sa kasaysayan.
Magiging katumbas ito ng 16.3% na pagtaas mula sa 429,807 units na naibenta noong isang taon. Batay sa datos ng Kampi, tumaas ng 10.9% sa 265,610 units. Ang sales nila kasama ang Truck Manufacturers Association mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, mula sa 239,501 units na benta sa kaparehong period noong isang taon. Sabi ni Gutierrez, magandang sinyales ito na lumalakas ang automotive industry, kaya't umaasa sila na sana raw ay magpatuloy ito hanggang sa susunod na taon. Sa kanilang obserbasyon, kadalasang tumataas ang motor vehicle sales pagpasok ng Burr months. Ang Japanese automaker na Toyota ang nakaambag ng halos kalahati sa pangkabuuang industry sales sa 46.21% sa loob ng 7 buwan ngayong 2024. Sinundan ito ng iba pang car brands na Mitsubishi, Ford, Nissan at Suzuki. Pero sinabi ng Kampi President na bahagya namang nag-improve ang supply sa mga ibinibentang sasakyan, ngunit posible pa rin maapektuhan ang industriya ng mga issue sa supply chain, ilang mga polisiya ng gobyerno na kailangan ng paglilinaw at ang exchange rate. Sa kabila nito, positibo pa rin ang automakers na mahihigitan nila ang kanilang target dahil maging sa mga probinsya ay malakas ang kanilang benta, partikular na sa Region 3 at Region 4. Sa datos ng Kampi, 60% ang iniambag ng provincial sales sa pangkabuuang benta ng industriya. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 55 centavos kada US dollar, habang naitala sa $77 and 20 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Nicole, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. At batiin ko lang Sister L, ang bago kong ninong. Ayan, Simeon Chu Laurel. Champion yan. Oo naman, champion yan. At saka isa pang ninong. Sino? Ayan, Winston ko. Ang dami mo naman, ninong. At batiin din natin yung mga nanonood sa atin sa abroad. Oy, Mr. Danny Isla, ha? Nandyan sa may New Zealand. Ayan, kumusta dyan? Ba't marami doon nag-aalisan sa New Zealand? Bakit? Maraming gusto makapunta ron eh. Naglilipad doon sa ibang bansa, Australia. Ayan. Bakit kaya? Oo nga, good morning kay Ma'am, Ma'am Maricel Kapili Petzol dyan sa Leipzig, Germany. Ayan. Guten Morgen. Ayan. Sprangenheit. Ayan. Bakit? Sprite lang pala yun. At siyempre binabati natin si Mr. Michael Isa Maygay. At ganoon din si Kuya. Kapitan Elsa Bartolome. Ayan. At ang cockfighting aficionado, si Kapitan Antipolo, Rex Cayano. Kumusta ka na, pare ko, ha? Ayan, tinatanong pa ba si Atong ang sasabong? The road is long. Bilis naman ng oras. Ingat-ingat po, sabi ng Pag-asa, ha? Baka may malakas na naman pag-ulan. Oo nga, alam mo lakay, ako niyan nadadala na ako sa ganyan. Ang tindi-tindi ng araw, tapos biglang uulan ng malakas. Tapos nakakatakot lakay nung nakaraan, may bumagsak na puno ng kahoy dyan sa Buendia. Ganun ba? Naku, talaga. Kaya ingat-ingat sa mga naglalakad o habang nasa kalye. Bagong-bago pa ng kotse mong Toyota Race. Ayan. Kailangan binobroadcast. Nag-iingat ko lang kayo mga, lalong yung mga nag-aabang na sasakyan. Ay, Oo, kasi minsan, di ba, sinasadya nila sa lilim ng kahoy, baka mamaya biglang humangin ng malakas. Good morning, Most Possible Roland Paulino, Ariela Kayanan, Most Possible Sir. At Most Possible Dr. Pacifico Anyag. At Kuyang Most Possible Don Ramas Uy Piching at Jun Suan. Hello po. Kuyang Dado, good morning.
Pero lakay, may reminder tayo dahil Ano? nga inaasahan na lalaki ang bentahan ng sasakyan ngayong taon. Sana po kung bibili kayo, may parking kayo. Yun. Oo, kasi lakay, alam mo kung bakit? Bakit? Yung ibang walang parking. Doon sa gilid ng kalsada. Talagang ganun necessity yung kotse. Yan, lakay, kailangan may O di parking. sa bangketa. Pag nataw yan, iyak kayo. At yan ang kaba natin para tuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. It's 10:06. 5 lang. Tiki-tiki, subok at